Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, good morning sa inyo. Good morning din sa lahat ng mga viewers natin dyan. Outside Philippines. Mag-iingat po kayo dyan palagi. God bless po sa inyo. Bali, ngayong umaga nga pala is mag-water change lang muna ako. Gawa ng halos 2 days na akong hindi nakapag-water change. Busy kasi sa work. Kaya, yun, medyo dumi-dumi yung mga tank natin. Kaya ngayon, samahan nyo muna ako mag-water change, guys. Hindi ko alam kung ano yung topic natin ngayon, pero malay natin, may maisipan tayo, di ba? Tara, samahan nyo muna ako, guys. Let's go. Guys, water change muna tayo. Unang-una nyo kailangan mag-water change pang siphon. Ito yung pang siphon na mga poop, guys. Maglalagay na lang ako ng link saan nyo nabibili ito Meron to sa Shopee. Ito guys, lalagay ko yung link. Maganda to. Pipigayin nyo lang, masasiphon nyo na. Siyempre, kailangan natin ng tubig. Ito guys, rekta na wasa to guys yung tubig na nilalagay ko. Sa mga hindi nakakaalam dyan, hindi ako nag-i-stock water guys pag nag-water change. Rekta na wasa ako. Teka, ako nga pala bago ko makalimutan. Hindi natin makakalimutan ang aray ko. Putik na yan, wala na pala akong rock salt. Hindi ko na malayan. Ako guys, hindi tayo pwedeng magtuloy ng water change nang wala nito. Kailangan kong bumili sa palengke guys. Number 1 kailangan ko to guys pag nag-water change. Tara, samahan nyo muna ako. Bibili muna ako na itong rock salt. Ay, asinay! 5 piraso. 10 kasi isang plastic eh. Ngayon, bali 5 piraso bibili natin guys. Inanay. Dito tayo lagi bumibili ng asin. Rock salt. Nayo. Oh, 6 na yan. Oy, thank you na ya. Ay, thank you. Solid guys. Alright guys, dito na tayo sa bahay. Tara, salin muna natin to. Guys, salin natin yung asin. Guys. Ayan na ulit tayong asin. Hindi tayo pwede mawalan ng asin guys. Ayun guys. Bali siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ako pwedeng makapag-water change na wala akong asin, or nagtataka kayo kung bakit nga ba ako naglalagay ng asin kada mag-water change ako. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang dulot ng asin sa mga aquarium natin, lalo sa mga alaga akong balon molly. I-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nalalaman ko. Kasi syempre guys, daily routine ko na yun guys kada mag-water change ako. Automatic naglalagay talaga ako ng rock salt. Siyempre, ni-research ko rin yan guys. Saka, bukod sa ni-research ko is, kumbaga yan ay nakasanayan ng mga isda ko. Kaya ngayon guys, i-share ko rin sa inyo. Tsaka, para at least, siyempre, pwede nyo rin i-apply sa mga alaga nyong balon molly. Lalo kung balon molly yung alaga nyo. Siyempre, para at least kahit papano, pwede nyo rin akong gayahin at least, baka sakaling makatulong sa mga isda nyo, di ba? Kasi, syempre, nagtataka kayo, bakit madalas nagkakasakit yung mga isda nyo. Minsan, halos namamatayan kayo ng isda nang hindi nyo alam. Syempre, guys, at least, pag napanood nyo itong video na to, baka sakaling mag-iba yung mga nararanasan nyo, yung mga na-experience nyo. Baka sakaling mas gumanda yung pag-aalaga nyo ng mga balon molly nyo, di ba, guys? Lalo, balon molly. Baka sakaling magbago rin yung yung cycle ng pag-aalaga nyo. Tapos, 'di ba? Hindi na kayo mamomroblema, or hindi na kayo may stress dahil nga yung isda nyo, nagugulat kayo, bigla-bigla nagkakasakit. Tapos biglang namamatay na lang, 'di ba? Baka dahil yun dito, guys. Kaya i-share ko sa inyo. Kaya ako naglalagay ng asin kasi unang-una, number 1 guys, ang balon molly natin is natural sila sa brackish water. Kumbaga, hindi naman yung balon molly kasi guys, hindi naman sila nakikita sa mga ilog lang, or siguro merong mga balon molly na babuhay dun, pero kasi halos ang pinagmulan din ng molly sa brackish water guys, yung tipong
estuaryo, yun yung tinatawag nila estuaryo eh, yung naghahalo yung tubig dagat at tubig tabang. Doon talaga siya natural, kumbaga doon sila nakatira, kumbaga yun nga sa may brackish water sila. Tapos guys, syempre, ibig sabihin nun guys, sila talagang may alat sila, kumbaga yung katawan nila is natural na merong alat sa katawan. Ngayon guys, ang dulot ng asin guys, lalo, 'di ba, syempre nag-water change kayo. Automatic mababawasan yung tubig. Kumbaga yung pag naglagay kayo ng tubig guys, nahihirapan sila mag-adjust 'yan. Kasi nga syempre nabawasan yung tubig nila, kumbaga na-stress sila. Ngayon ang dulot ng asin guys is nababawasan yung stress nila. Tapos kumbaga, syempre dahil nga yung asin, pag napansin nyo, hinulog nyo, 'di ba? Parang nag-evaporate na 'yun, natutunaw. Kumbaga napasok sa katawan nila yun guys, tapos nababawasan yung stress nila. Kasi guys, ang balon molly, natural na may alat sa katawan yan guys. Ngayon, kaya tayo gumagamit ng asin para mapalitan yung asin na nawala sa katawan nila. Kasi nga guys, nag-water change kayo eh. Kumbaga, mababawasan yung stress nila. Tapos, pangalawa guys is panlaban din sa mga pathogens guys. Yung pathogens yun yung mga sakit yun guys, mga fungal infection, mga external parasites, yan, mga ganyan guys. Kumbaga, yung mga germs na yan guys, yung mga bacteria na yan, is nahihirapan silang mahihirapan sila sa aquarium na may mataas na salinity guys. Kasi nga, hindi naman mataas na salinity, yung sakto lang guys. Kasi nga, syempre, parang panlaban sa kanila yan guys, yung alat. Kaya ang nangyayari guys is nahihirapan silang makapasok sa mga balon molly natin guys. Kasi yung mga external parasites na yan guys, yung mga fungal infection na yan guys, maaaring makapasok yan sa mga natin, sa mga isda natin, sa mga balon molly natin, lalo sa yan guys, sa hasang yan pumapasok, sa gills yun dito yan, o kaya minsan sa balat yan, nakakapasok yung mga fungal infection yan guys. Ngayon, syempre kung may alat yung aquarium nyo, is mahihirapan yung mga fungal infection na yun, guys, yung mga external parasites na makapasok sa mga isda natin. Kumbaga may protection yung isda natin. Tapos isa pa guys, napapanatili nila yung slime coat sa isda. Yung parang madulas, pag, di ba, subukan nyo kunin yung isda nyo. Magulat kayo pag hinawakan nyo yun, parang madulas. Yun kasi yung protection nila guys. Kumbaga yung slime coat, yun yung parang shield nila sa mga external parasites o sa mga fungal infection. Yun guys, tawag doon slime coat or mucus coat. Kumbaga, yun yung nagpapanatili ng shield nila. Yung asin, nakakadagdag yun guys para ma-recover yung slime coat nila. Siyempre, automatic yan. Pag nag-water change kayo, siyempre, mababawasan nga naman yung tubig. Tapos may stress sila, di ba? Kumbaga, yung osmoregulation nila is kapag nagdagdag ulit kayo ng tubig, tapos naglagay kayo ng asin, kumbaga, mabilis silang nakaka-recover dahil nga guys sa paglalagay nyo ng rock salt. Tapos guys, syempre dahil nga halimbawa medyo na-late kayo mag-water change, kumbaga halos ilang araw kayo nag-water change, magkakaroon na ng ammonia spike or nitrite spike. Kumbaga yung asin guys, nakakatulong to para labanan yung pag-build ng nitrite sa aquarium nyo, di ba? Kasi nga yung iron chloride kasi guys, yun yung nandun sa asin, di ba? Kumbaga mas maraming asin guys, or hindi na, basta mas maraming iron chloride sa aquarium is mas nahihirapan yung nitrite na mag-build guys. Kumbaga, ayun, kaya nga yung asin guys, ginagamit to pang pang emergency aid, lalo na pag nagkaroon ng nitrite spike, di ba? Kumbaga, yun nga, syempre, pag nag-water change ka, tapos naglagay ka ng asin, kahit papano is mababawasan yung mga nitrite na makapasok sa isda natin. Gawa nga ng may iron chloride sila, tas yung slime coat nila or mucus layer nila is kumbaga mapapalitan yun guys, tas magkakaroon ulit sila ng shield. Yun guys. Pero guys hindi ako gumagamit ng asin dahil naniniwala ako na gamot to sa lahat ng problema. Kumbaga gumagamit ako ng asin dahil nga marami scientific studies din talaga na nakakatulong yung rock salt sa osmoregulation ng isda at saka sa pag-manage ng stress. Kumbaga, yun nga, gawa ng, syempre, panglaban sa external parasites or mga fungal infection.
Tapos yun, kumbaga nakakadagdag rin kasi siya ng anti-stress ng isda. Dahil nga yung mga moli natin is sanay sila sa may salinity na tubig dahil nga natural sila sa brackish water. Kaya ako gumagamit ng asin kasi bahagi na siya ng daily routine ko. Kumbaga, yun na yung number one na kailangan ng mga isda kasi yun na, nakasanayan na nila. At saka, syempre, may mga scientific studies din talaga na nakakapag-stable ng tubig yung asin, di ba, guys? Pero, yun nga, sinasabi ko sa inyo, guys, hindi, depende sa inyo kung i-apply nyo kasi meron din naman mga breeder na hindi rin naglalagay ng asin. Basta, yun nga, tama yung water parameters nyo. Siyempre, sa totoo naman, guys, ako, yung mga water parameters na yan, mga, ano ba yan? Yung mga, mayroon pa sila dyan yung tinatansya nila kung anong kulay ng tubig, yung may parang mga formulation sila. Ako, hindi ko naman alam yan, guys. Siyempre, hindi naman tayo gumagamit ng mga ganyan kaya tayo, rock salt lang tayo, guys. Tsaka, yun nga, sabi ko sa inyo, kumbaga, hindi rin kayo basta-basta pwedeng maglagay ng asin. Dapat meron ding tamang paglalagay. Parang ako, halimbawa guys, sa 5 gallons, ang nilalagay ko, mga 1 kutsara, pagtapos ko mag-water change. Tapos, pag 10 gallons naman, syempre, sabi mo ng 2 kutsara, ganun. Parang times nyo na lang. O minsan, dinadakot ko pag 20 gallons. Ganun lang naman ako guys. Kumbaga sa akin, yung pagtansya ko is nakasanayan ko na, kaya alam ko na yung dami ng asin na nilalagay ko. Ganun. Isa pa pala, di ba, pwede nyo rin siyang gamutin gamit yung rock salt. Parang yun nga, yung sinabi ko sa mga nauna kong vlog na pag nagkaroon ng SBD, syempre, ginagamit din siya, di ba, yun nga, panglaban sa mga external parasites. Halimbawa, napasukan siya ng kung ano man. Pwede nyo rin gamitin yung rock salt, guys, panggamot. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo na hindi number one solution yung rock salt, guys. Kumbaga, ano lang to, supplementary tools lang. Kumbaga, nakakatulong lang din siya, pero hindi siya yung number one na sagot sa mga problema natin, di ba? Tsaka, yun nga guys, syempre, dagdag ko na rin na hindi, kumbaga, halimbawa, syempre, hindi mo yung alaga mo, tapos, napanood mo tong video na to, di ba? Kumbaga, ano guys, hindi lahat ng freshwater fish or ornamental fish is kailangan natin ng asin. May mga isda guys na hindi kinakailangan ng salinity na tubig. Tulad ng mga tetra, mga discus, angelfish, ano ba, yung mga koridora, yan guys. Hindi nyo kailangan maglagay ng rock salt dyan guys kasi hindi naman sila talaga natural sa brackish water, kumbaga ganun. Tsaka may mga halaman din guys na hindi rin pwede sa aquarium na may salinity guys. Yon, yung mga halaman na guys, na water balisneria, yung mga, basta yung mga maraming stem plants na plants guys, yun, medyo hindi sila sa may salinity na tubig, kumbaga pwedeng mamatay yung halaman or mabulok sa loob ng aquarium nyo pag medyo syempre kayo, iwasan nyo lang din maglagay nun kung sakali man na lagi kayo naglalagay ng rock salt sa mga aquarium nyo. Tsaka yung mga isda guys na pwede sa may salinity na tubig, yun, yung mga live bearers guys. Tulad yan, balon molly number 1. Yung swordtail, yung gapi, yan guys, yan yung mga nakaka-tolerate ng salinity na ng tubig na may na may asin guys. Kaya yan, pwede kayong gumamit ng rock salt kung ganyan yung mga alaga nyo guys. Meron pa nga akong isa dyan guys na nangyari, share ko lang din sa inyo, yung isda ko na water shock. Bali nag-water change kasi ako guys, tas hindi ko na malayan, nakalimutan ko, ang nabawas ko na pala sa tubig nila is halos 70% yung nabawas ko. Ngayon, nung naglagay ako ng tubig, syempre yung tubig ko nga, rekta nawasa. Paglagay ko ng tubig guys, syempre hindi pantay yung nila, di ba, yung temperature ng tubig sa gripo, tsaka tubig ng aquarium. Ngayon, paglagay ko guys, nagulat ako, parang bumabaliktad na yung isda. Breeder ko pa naman yun, bumabaliktad na, tas parang na-water shock siya guys. Ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng asin, binudburan ko ng asin, tapos ginugulat-gulat ko. Paunti-unti ko nilalagyan ng asin yung niya, yung mismong isda, parang siya yung mismong binubudburan ko. Tapos ginugulat-gulat ko lang guys. Siguro tumagal ng ilang minuto yon, biglang hihiga, siya, babaliktad na siya, tapos parang steady na siya na nakaganon. Pero buhay pa yun Tapos bubudburan ko ng asin, gugulatin ko. Tapos, syempre, magpapasag-pasag yun, di ba?
Tapos yun guys, siguro mga ilang minuto na ginaganon ko, ayun, na naman guys, naka-recover. Kumbaga nawala yung stress niya, naka-recover siya. Tapos yun, umokay na ulit. Nakailang drop pa nga sa akin yun guys. Kaya sabi ko talaga yung rock salt, mabisa talaga pang laban sa anti-stress, sa stress guys. Mabisang panlaban yung rock salt. Kasi ako, nasubukan ko na yun. Lalo yung may isda ko rin na nagka-SBD. Yung, di ba yung sa isa kong video nung mga una kong vlog, talagang nakakagamot siya guys ng ng SBD guys. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, depende pa rin yan sa sitwasyon. Kumbaga, nakadepende pa rin. Kung talagang malala naman na yung isda nyo, kasi late nyo na, hindi nyo na naagapan, talagang wala na yun guys, syempre. Di ba? Ganun lang yun. Yan guys, oh. Kaya, kumbaga, kung makikita nyo yung mga isda natin guys, sobrang sisigla nila. Makikita nyo naman sa langoy nila. Yan, di ba? Yan, makikita nyo kung gaano sila kasisigla guys sa mga langoy pa lang nila. Ito guys, pa 1 month pa lang yan ha. Pa 1 month pa lang yung mga isda ko na yan. Kumbaga siguro nga guys, kung titikman ko tong tubig na to, maalat to eh. Kasi nga guys, talagang lagi ako naglalagay ng asin guys. Pero paalala ko rin sa inyo guys na hindi kayo pwedeng maglagay basta-basta ng asin lang, lagay lang kayo ng lagay ha. Kumbaga sa umpisa, ang gawin nyo guys, kung halimbawa hindi pa kayo nakakasubok maglagay ng asin, water change muna kayo guys. Pag water change nyo, lagay kayo ng asin. Tapos every water change nyo, gano'n na yung gagawin nyo. Pag nagbawas kayo ng tubig, maglalagay na ulit kayo ng asin guys. Hindi siya pwedeng kunyari, ngayon naglagay kayo ng asin. Tapos kinabukasan, napansin nyo lang na maglalagay na lang ulit kayo ng asin na hindi nyo man lang binabawasan yung tubig, di ba? Dapat magbawas din kayo ng tubig para mapalitan lang yung asin na nawala. Parang ganun guys, kasi hindi rin pwedeng sobrang taas ng salinity na ilalagay nyo dyan. Baka mamatay pa yung mga isda nyo. Kumbaga lang guys, bawas dagdag lang, ganun. I-maintain nyo lang ganun. Kasi hindi rin naman pwedeng sobrang taas ng salinity na ilalagay nyo dyan guys. Yun, pag nagbawas kayo, tsaka kayo maglagay. Pag nagdagdag na ulit kayo ng tubig, ganun lang. Kasi ako, ganun naman lagi ko ginagawa eh. Kasi siguro guys sa inyo, lalo sa mga newbie natin dyan, hindi nila alam na yun nga, yung paggamit ng asin, hindi nila alam yung kahalagahan ng asin sa mga aquarium natin, lalo sa alaga nating balon molly, di ba? At least guys, kahit papaano, meron na kayong idea o may idea na kayo, may konting knowledge na kayo about sa rock salt. Lalo kung ang inaalagaan nyo is balon molly, gapi, swordtail, yan, platy, yan guys, goods yan guys, basta mga live bearer. Nakaka-adapt sila sa may tubig na may salinity guys. Kasi nga, natural sila sa brackish water. Yan o, sisigla niyan guys o. Yan, sisigla niyan. At least kahit papano, itong ginawa kong video guys is maaaring makatulong sa inyo sa mga daily routine nyo na yun nga, pwedeng hindi na kayo mamatay ng isda dahil sa paglalagay ng asin, di ba guys? At least kahit papano, may konting knowledge na kayo. Tulad na ito guys, oh. Itong breeder ko na to guys, mukhang maglilay na naman to. Mukhang manganganak na naman to guys. Oh, tignan nyo naman oh. Sobrang drop belly na yan guys. Tansya ko dyan, mga 1 o 2 araw, manganganak na naman yan. Oh, grabe yan guys oh. Ilan na naman kaya iaanak nyan guys? Ilan na naman iaanak nyan oh. O yun guys, nakita nyo naman yung mga isda natin, di ba? Ang lulusog, ang healthy. Kumbaga, ang sisigla nila, di ba? Tsaka guys, ginagamit rin namin pala yung rock salt, lalo sa mga show guys, di ba? Pag nag-show kami, kumbaga, bagong lagay yung isda mo dun sa may show tank. Siyempre, di ba, acclimate mo muna. Tapos, ng ilang minuto bago mo ilagay sa aquarium mo. Yun guys, naglalagay kami ng rock salt para mabawasan yung stress nila. Kumbaga, siyempre, bagong tubig yung nalipatan nila. Kaya naglalagay kami ng rock salt para mabawasan yung stress nila. Tsaka kahit pa paano, yun nga, yung may salinity yung tubig nila, di ba guys? Talagang malaking tulong talaga yung rock salt sa mga aquarium natin guys. Di ba? Mabawasan yung mga
pagpasok ng nitrite, di ba? Yung pag-build ng ammonia, tsaka yung mga external parasite guys. Kumbaga, kahit papano is nalalabanan niya. Kumbaga, merong protection, di ba? Kahit papano, malilesen yung mga possible na pwedeng mangyari sa mga isda nyo. Ganun. Ayun guys, kumbaga yun lang naman yung mga benefits ng rock salt guys. Pero tandaan nyo guys na hindi ito solusyon sa kahit anong sakit guys. Kumbaga malaking tulong lang talaga yung rock salt kung tama yung paggamit nyo. Yan, basta lagi nyo tandaan guys na kumbaga dagdag bawas lang kayo. Kumbaga, bawas dagdag lang kayo. Kumbaga pag nag-water change kayo, pag refill nyo ng tubig, yun, maglagay kayo ng asin. Tas yun, yung mga dosage. Sa akin, wala nang dosage. Basta ang ginagawa ko guys, kada 5 gallons, isang kutsara. Pag 10 gallons naman, 2 kutsara. Parang gano'n na. Pero ako kasi dinadakot ko na lang talaga yun guys. Kumbaga, hindi na ako nagkukutsara-kutsara. Dinadakot ko na lang yun, lalagay ko. Gano'n. Kumbaga, sanay naman na kasi mga isda ko eh. Guys, kayo, syempre, masasanay din naman yung mga isda nyo dyan. Lalo na kung balon moli yung alaga nyo, di ba? Ayun, ganun lang naman guys. Basta, sabi ko nga sa inyo, share lang tayo ng knowledge dito guys. Kaya kayo, pwede nyo ring i-apply yung mga ginagawa ko, lalo na sa rock salt guys. Kung hindi pa kayo nakakapagsubok, subukan nyo guys. Baka sakaling malesen yung pagkakaroon ng sakit ng isda nyo. Tapos yun nga, hindi na kayo mamamatay ng isda dahil nga siya guys, yung rock salt is sobrang bisa talaga niyan guys. Kaya ako talaga, hindi ako pwedeng mag-water change na wala akong asin. Kasi nga, isa pa guys di ba? Dahil nga sanay na yung isda ako sa may rock salt, may salinity. Kumbaga hindi na ako pwedeng magbawas ng tubig tapos magdagdag na hindi ako naglalagay ng asin. Siyempre, yung solution na nandun sa dati kong aquarium is mababawasan. Kumbaga, mababawasan yung chloride ion sa tank nila. Kaya, siyempre, maninibago sila guys. Kaya, dapat talaga, meron akong asin. Kasi nga, yun na yung nakasanayan nila. Tsaka talagang number 1 na na nila yon guys. Panlaban sa mga external parasites, sa mga fungal, di ba? Kaya ako guys, talaga hindi ako nawawala ng rock salt. Number 1 na kailangan niya ng mga isda ko. Ayun guys, bali shoutout rin pala muna natin yung mga solid nating taga-suporta. Bali shoutout kay Lawrence Nin. Boss, shoutout sa iyo boss. Shoutout din kay Shisu 9950. Shoutout sa'yo, mabuhay ka from Cagayan de Oro pa to guys. So, grabe, ang laki na nararating ng video natin. Shoutout din kay Kobe Jones Briones. Shoutout sa'yo, tropa. Mabuhay ka. At shoutout kay Nick Amaril. Boss, shoutout sa'yo. Yan guys, patuloy lang tayo sa pagsuporta. So, guys, yun lang muna ngayon guys. Kung nagustuhan nyo man yung video ko, pa-like and share naman at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe guys para naman kumita na ako guys. Ay, joke lang. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe guys ha. Tsaka marami pa tayong i-share, marami pa akong i-share sa inyo ng mga konting knowledge guys. O siya guys, yun lang muna, tutuloy ko na yung pag-water change ko ha. Salamat sa pagsama.